pa rin pong mga bus ng Don Mariano Transit ang hindi pa rin po na ipapa-inspeksyon ng mga may-ari nito. May live report si Dante Perelio. Dante? Yes, hindi sumipot kahapon ang inaasahang 36 na bus ng Don Mariano Transit na kabilang sa ikalawang batch ng roadworthiness inspection test. Ngayong araw naman, 3 bus lang nito ang dumating sa North Motor Vehicle Inspection Center ng LTO. 5 araw ang ibinigay na palugit ng LTO sa LTFRB para isailalim ang lahat ng 78 bus ng Don Mariano Transit sa roadworthiness inspection test bago simulan ang pagdinig sa kaso nito sa January 7 ng susunod na taon. Samantala, Gigi, bukas na sisimulan ng LTFRB Special Investigating Team ang inspeksyon sa garahe, kagamitan at libro ng records ng Don Mariano Transit. Makikipag-ugnayan din sila sa Security and Exchange Commission para malaman ng iba pang kumpanya ng bus na pag-aari ni Dr. Melissa Lim. Aalamin din daw nila kung naghihiraman at nagpapalitan ng mga driver at konduktor ang mga kumpanya ng bus na isa raw sa ipinagbabawal. Sa inisyal na investigasyon naman ng LTFRB, lumalabas na commission basis pa rin ang batayan ng pasweldo sa mga konduktor at driver ng Don Mariano Transit. Gayong 2011 pa, Gigi, sinabi ng DOLE na hindi na pwede ang ganitong sistema. Hindi makakakuha ng Certificate of Public Convenience ang isang bus company kung walang Labor Standard Compliance Certificate. July 17 pa, nag-expire ang Labor Standard Compliance Certificate ng kumpanya sa DOLE na katibayan na sinusunod nila ang batas na nagtatakda ng buwan ng pasweldo sa kanilang mga empleyado. Gayunman, tumatakbo pa rin daw sa mga lansangan ng mga bus ng Don Mariano Transit bago naganap ang aksidente dahil 5 taon daw ang bisa ng Certificate of Public Convenience o prangkisa na ibinibigay ng LTFRB. Ito raw kasi ang isinasaad ng batas, Digi, at sinang-ayunan rin ng mga bus operator. Wala raw problema sa batas kundi sa implementasyon lamang dahil na rin sa katigasan ng ulo ng ilang mga bus operators na hindi sumusunod sa patakaran. Muli naman natin pinuntahan ang opisina ng Don Mariano Transit kanina para hingin ang kanilang panig pero wala daw roon ang may-ari na si Dr. Melissa Lim kahit ang operations manager nito. Hindi rin sumasagot sa tawag ang abogado ng kumpanya. Inabutan naman naming nakatambay ang mga driver at konduktor ng Don Mariano Transit na katatapos lamang daw ng defensive driving and safety seminar at drug test. Problema nila ngayon, Gigi, ang pagkakakitaan ngayong magpapasko. Nasa mahigit 300 mga driver at konduktor ng bus ng Don Mariano Transit ang apektado ngayon ng 30-day preventive suspension. Balik sa'yo, Gigi. Maraming salamat, Dante Perelio. Magbabalik po ang News TV Quick Response Team.